Today, October 30, 2023, the Filipinos vote at the barangay and Sangguniang Kabataan elections nationwide. Young and old fall in line at their respective precincts to exercise their right to vote. Join us in Tanong ng Times. What was your experience as a voter in the BSKE? Hindi naman ako nahirapan kasi ilan lang naman eh. Oo, pero kung sa residential, marami, di ba? Hindi po kayo nahirapan sa pagpila? Hindi naman. Bilis lang po. Okay, mabilis lang. Doon sa precinct namin Sa mga senior, madali lang, walang problema. Kaya lang sa yung mga naka-wheelchair, yun ang problema. Saka yung mga may mga tukod na mga 70 na, kawawa naman, umakas sa 4th floor. Yun ang problema. Hindi ako nahirapan. Kaya lang, naawa ko sa mga depression mas malala na nahihirapan. Sana next time meron silang mga sa baba na lang. Kasi may mga umaakyat daw po sa 4th O, floor. nakakaawa. Hindi lang yung meron pa, may naka-wheelchair pa eh. Dapat next time, gawa ng paraan ng Comelec. Yun ang request namin. Feeling ko mas madali yung automated kasi pag sulat-sulat tapos lalo na pare-pare sila ng pangalan. Paano pag yung ibang alam ng apelyido lang isusulat? Kasi kung sa school precinct siya, medyo marami kasi sa school, hindi lang naman isang barangay ang nandoon. Kung dito kasi sa mall, isa lang kaya mas medyo mabilis. Mas comfortable po siya and malawak po yung space. Then hindi po siya masyadong crowded. Then yung kaibahan po niya sa school is yun nga po, magulo ka nga po sa school and hindi siya totally organized. The BSKE is finally over. By tomorrow, there will be new local officials who will serve for the next 3 years and perhaps shape the political landscape in the 2025 and 2028 elections. This is Ken Acosta for Tanong ng Times.